Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karibin natin na AFP galit na. Ito ang dapat malaman ng lahat. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako ito mga kababayan, Senator Ping Lacson, ayan maaaring bumalik na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Ping Lacson, ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III. Ayan. Ping Lacson namumuro bumalik na chairman ng Blue Ribbon. Ayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Ano bang nangyari? Diba? Bakit sinuka na? Diba? Nag-resign na. Babalik na naman. No? Sabi dito, okay yan para, sabi dito ni Imax Ibrahim, no? Okay yan para planchado na, stick to the plan. Bakit natapos na ni Lacson yung plano na yung script nila, no? Ayos na script, no? Bumalik ka na Lacson sa Senado sana, aray ko. Tama lang na bumalik uli si Lacson sa Blue Ribbon Committee. Nako. Okay. Sabi dito ni Luis Manuel, ito binabasa natin ito, highlight natin para mas niya. Yan. Sabi niya po dito, please slow down, baka madawit pati palasyo yung korupsyon dahil sa politika. Di yan mawawala pero nababawasan na mismo butante. Huwag po sumamba sa ayuda giver. Iyon lang. Kahit for peace, akap, di yan trabaho ng Estado. Ang obligasyon niya gawin ang tama, bigyan ng hustisya ang pamumuhay like free education, free hospital, free quality infra. Nasaan ang quality infra? Food, job, and yet giveaways, not giveaways. Ayan. Bawat butil mula sa tao dahil sa gobyerno. Pero suportahan nyo sa pera ng gobyerno, kaya ang buhay nito hindi ng pera ng gobyerno sa tao. Ang gulo rin ng komento ni Luis Manuel, no? But anyway, ang gusto niyang i-point out dito, sabi niya po dito, ang trabaho daw ng gobyerno ay hindi yung pamimigay ng ayuda, kundi ang panatilihin or magkaroon ng magandang pamumuhay ang bawat isang Pilipino like free education, free hospitals, quality infra. Yun nga ang quality infra, wala tayo, no? Job and etc. No? Hindi po pamimigay ng ayuda, no? Okay. Well anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa maaaring pagbalik ni Senator Ping Lacson bilang Blue Ribbon chairman, mga kababayan? Nako, anong nangyayari dito? Sino ka na? Babalik pa. Okay, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin to, no? Eto ang balita. Kasi kahapon may mga kumakalat na balita sa social media that the government, no, is going to cut, no, kukunin, hindi na, no, hindi na bibigyan ng pensions or tatanggalan ng pensions ang mga retiradong opisyal na umani nagpapakalat ng fake news at nag-uudyok ng sedisyon sa social media. So sabi naman po dito ni Attorney Rowena Guanzon, hindi maaaring alisin ng AFP sa kanilang mga pensioners
ang ari-arian at kita ng walang due process of law. Ano ba ito? Martial law? Ginigipit nila, no, yung mga retired AFP officials, no, dito po sa kanilang pananakot na posibleng tanggalan sila ng mga pensions kung patuloy po silang magsasalita against the government. 'Di ba? Yung mga retired na po yan no? Well, 'di ba? Mga retired na po sila and I think they are free, no, to say something. Kasi parang bumalik na po sila sa pagiging normal na citizens, 'di ba? Oh. Buti sana kung nasa active. They have the right, no? Kasi active pa sila Ito mga retired na po ito na nagsasalita against the government because of what the government did, 'di ba? Na napaka-corrupt naman. Ibig sabihin ba kahit corrupt ang gobyerno, itong mga retiradong mga armed forces officials ay hindi pwedeng magsalita, no? Kayo na lang po ang humusga, mga kababayan, kung ano ba talaga, no? Ang plano ng gobyernong ito. Pero ito, nagsalita rin si Daryl Yap, mga kababayan. Sabi niya po, tinatakot niyo yung mga dating general na tatanggalan niyo sila ng pensions or pensyon na karapat-dapat lang sa kanila dahil inalay naman nila ang buhay sa bansa. Pinantatakot nyo ang hindi nyo pera. Minamaliit nyo ang mga sundalo at pulis. Ayan. Oo nga Hindi nyo naman pera yung binibigay na pensyon. No? Bakit tatanggalan nyo sila? Galing naman sa taong bayan ang pensyon na yan. Diba? Kung nakikita nyo lang kung ano ang sinisigaw ng taong bayan, ganun din po ang sinisigaw ng mga retired generals nito. Diba? Ibig sabihin, nagtutugma yung damdamin nila sa damdamin po ng nagbibigay ng pensions nila. Yun ang taong bayan. Hindi po kayong mga politiko kayo. Diba? Kayo nga po yung mga magnanakaw ng buwis ng bayan di ba? Yung pinaghirapan na sana dagdagan na lang yung pension ng mga retired, no? Ninanakaw nyo lang. O biruin mo yung 1.2 trillion, sabi po ni Ma'am Malu, ni Professor Malu Tikia, no? Kung yung 1.2 trillion na sinasabi na stolen, no? Kung idinagdag yan sa pensions ng ating mga retired armies, no? Di maganda, diba? Hindi yung ninanakaw nyo lang. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang. At sa ibang balita, sabi naman po ng kapatid ni Erwin at Rafi Tulfo na si Mon Tulfo, Mon Tulfo nakadama ng matinding kalungkutan sa trust rating ni BP Sara. Mukhang di nag-iisip ang ang masang Pinoy sa pagbibigay ng mataas na trust rating kay BP Sara Duterte. Aba, eto lang Mon Tulfo. Kung hindi ka nasasayahan, di ba? Kung hindi ka nasasayahan sa trust ratings, okay? Or sa rating o trust rating ni Vice President Sara Duterte, pwede ka nang umalis ng Pilipinas. Diba? Kung hindi ka na nasasayahan, pwede ka nang umalis sa Pilipinas. Diba? Yun lang ang tanging paraan para masayahan ka. Ako concerned ako para masayahan ka, Mon Tulfo. Umalis ka na ng Pilipinas. Diba? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan itong si Dick Gordona. Sabi niya po dito sa kanyang pahayag, we have a good leader. Aray ko po. Kapag mayroon daw tayong good leader, mabilis ang aksyon ng gobyerno. Are you out of your mind? Nakikita mo ba kung anong nangyayari sa gobyerno natin ngayon at sasabihin mo pang good leader? Kaliwat ka ng korupsyon, good leader. Baon sa utang ng Pilipinas, good leader. Anong nangyayari sa iyo? Mukhang bumagsak ang utak mo. Nasa paa na ba yan? Or eto lang ang nakikita natin, no?
Or baka galit ka sa Duterte kaya yan ang nasasabi mo ngayon. Because this administration is favoring Dick Gordon dyan po sa pag-iimbestiga ulit sa Farmally. Di ba? Siya ang siya ang nag-udyok. Siya po ang nag-udyok, nagpasimula kay Boying Rimulya to investigate the Farmally. Ayan mga kaubayan. Ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at eto na. Pasadahan na po natin ang isa sa mga retired generals no, na tumutulig sa gobyerno at very active sa social media sa pagkakomento no, sa mga pangyayari sa ating bansa. Ito po, General Macana sa Pasok. Hayag ni Mayor Benji Magalong tungkol sa balibalita na may kudita. Paglilinaw ng alkalde, walang kudita but mayroong prostration ng mga active and retired AFP personnel. Ulitin ko, mayroong prostration. At kudita, sabi niya, wala. Ito ang title sa article. Magalong no ko, just prostration. As rumors swirl that he is being eyed to head a civilian military junta, Baguio City Mayor Benjamin Magalong yesterday said there is no brewing coup, although he acknowledged discontent within the armed forces of the Philippines, particularly among retired and junior officers. Active yan yung junior officers. He was quick to dispel fears of any imminent unconstitutional action, attributing the unrest to patriotism of retired and active members of the uniformed services rather than political ambition. I myself have personal experience, Magalong bared during an interview on the Stars Truth on the Line, referring to conversations and encounters that shed light on the prostrations brewing within the retired and active military and police circles. But he emphasized that these sentiments are not politically driven. The prostrations stem from the love of country. Wow, this is good news. Ang ating mga men and women in uniform, hindi sila pulang. Nakikita nila kung ano ang pangyayari at there is discontent. Frustrated sila. Pag-amin nga ng Chief of Staff, General Browner, yes, there is anger among the men and women in the armed forces. Kailang hanggang doon lang yun. Huwag na kayong mag-ano pa ng kudita kasi ako personally, hindi rin ako pabor sa isang kudita dahil naranasan ko na po ang kudita noong December of 1989 nakasama ako at hindi talaga maganda both para sa sundalo, sa kanyang pamilya, lalo na sa ating bansa. So okay na tayo nito, ang mga sundalo natin, kapulisan, nagmamasid at hindi sila maligaya sa nangyaring talamak na korupsyon sa ating bansa. That's good. While he acknowledged the tensions, Magalong was firm in his belief that the AFP remains a professional institution bound by democratic principles. Agree ako niyan. Meron akong kaibigan sa US 2 weeks ago. Sir, bali-balita may kudita daw. Sabi niya, sinagot ko siya. Personally hindi ako maniniwala na mayroong kudita. Bakit? Kasi ang AFP nakaranas na yan. The AFP has learned its lessons sa dami ng kudita nung Cory administration. It's not good. Kaya I agree with Mayor Magalong na wala talagang mangyaring kudita. The AFP, sabi niya, Mayor Magalong, the AFP will never act outside the law, he said, unless there is a very compelling reason. Okay, this is good. Depende. Sa ngayon, wala pang very compelling reason. I agree. Kailan kung meron. So baka itong pagtatanggal po ng pensyon ng mga retired generals, no? Hindi pa rin ba compelling reason yan, no? I think it's not yet, no? Kasi hindi ba naman taong bayan ang nakataya, no? I mean, how about the corruption, mga kabayan? Hindi pa ba compelling reason yan? No?
Pero ano man ang sinasabi nilang compelling reason para sa kanila, we'll just wait mga karibin natin. Baka gusto nilang mapuno muna sila, no? Siyempre, kapag punong-puno na ng galit ang damdamin mo, hindi mo na mapipigilan yan. It has to be thrown away, di ba? Diyan sa gobyerno. Diba? Antay-antay lang po tayo mga kabayan kasi the last resort, no, ng ating bansa, no, para makabawi tayo, pag hindi po people power mga kabayan, it is, no, the power of the armed forces mga karibin natin. So sana kahit ano sa dalawa ang pwedeng mangyari, no? Kung kudita ba coming from the armed forces or people power mga kabayan, maging maganda ang kalalabasan, no? Meron na talaga yung kipitan na. Sana hindi tayo aabot sa ganong punto. Yung no choice na ang AP kundi gumalaw. Sa ngayon kasi okay pa. May ginagawa naman ng gobyerno, nag-iimbestiga kuno, kaya lang kulang pa rin yung mga imbestiga nila. So, hanggang frustration na lang muna, hanggang galit. Kasi habang tumatagal po yung pag-iimbestiga ng gobyerno, talagang mapoprostrate ka talaga no? Kahit ayaw mong magalit sa gobyerno because of what they are doing, the process that they are doing mga kabayan, it is not favoring the Filipino people, di ba? Paano ko nasabi? Ito nga lang sa ICI, pabor ba yan sa sambayan ng Pilipino? Hindi nga nila pinapakita. They are not transparent at their investigation. How can we tell? Diba? Na talagang para sila sa Pilipino. Diba? I think, kaya po hindi nila sinasa publiko itong hearing nila because they are protecting someone, protecting somebody. Diba? Ngayon, kayo tuloy ngayon nagpoprotekta. Mga walang hiya kayo. Diba? Imbis na protektahan yung taong bayan, may pinoprotektahan kayong malalaking tae dyan, di ba? Anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito mga kabayan? Comment nyo na lang po. Maraming salamat po.